Kung sino nakabasa sa inyo ng Old Testament? Sino yung nagbabasa ng Bible? Okay? The Bible is a history. Kasaysayan yan. Hindi yan legend. Maraming kasulatan na sinasabi nilang banal, pero legend. Walang historical basis. Samantala, ang Bible ay may archaeological findings pa na talagang naganap. Lahat. Even the Red Sea crossing, napatunayan na talaga na may mga, at tadya nila somewhere in Red Sea talaga. At doon, nakita talaga, saan ka ba kita ng mga, nandun yung mga karwahe, buto ng kabayo, talagang sinasabi nila, may nangyari talaga. You see, archaeological finding, hindi yan legend. The Bible is a history. If it is a history, you cannot contradict that. Kasi ang history talagang naganap. Now, there are 3 tribulation. Yung dalawa nangyari na. Yung pangatlo, mangyayari pa lang. When you say tribulation, it is the punishment of God sa mga tao. Pero usually, ang pinanish niya lang na nakarecord doon, yung ang mga Israel. Kasi Israel talaga ang may relationship sa Diyos. They are covenant people. Until now, they are covenant people. Even our Lord Jesus Christ is a Jew. Hudyo siya. We are only adopted. That's the fact. Unang pinarusahan sila doon sa Old Testament, sila ay pinarusahan sa magitan ng Babylonia. The reason, ba't sila pinarusahan? Breach of covenant. Breach of covenant. They violated the law given to them. Sa kanila talaga yung batas. That was the first one. Then, pinatawad sila, binalik sila after 70 years, natupad talaga yon, and nag-flourish uli sila. Then, the second tribulation, pinarusahan sila ng Diyos sa magitan ng Roman Empire. Yung una, Babylonian Empire. Sumunod naman, Assyrian and Babylonia. Dalawa. Assyrian and Babylonian Empire. Pangalawang tribulation na nangyari sa kanila. At ito'y naganap doon sa sa Matthew 24. Bago mangyari ito, sinabi ni Jesus, ang lahat ng mga tao na bubuhay ngayon ay hindi mamatay pakita yung kaparusahang ito. Tinutukoy niya ron the destruction of Jerusalem by the Roman Empire. Why? The reason they killed their Messiah. Yun ang reason. Kaya nga Jerusalem ay yung Israel binurayan ng Roman Empire at pinalitan ng pangalang Palestine. Kasi nga mga rebelde talaga mga Hudyo. Kaya until now pinagtatalunan ang lupain ng Palestine sa mga Palestino daw. Wala naman talagang Palestine noon. They are mix of different people, Palestina. Ginagamit na lang yon not to build a state but to destroy Israel. History yan. Now, the third tribulation, ang scope na hindi lang Israel, the whole world. And ito'y napipinto at sinabi na sa Revelation, there would be a worldwide destruction. Alam niyo reason? They did not listen to the Holy Spirit. Sabi ni Jesus, laitin niyo na ang anak, pero ang Espiritu Santo ay walang kapatawaran. And that's the third. Those who would not listen in the Holy Spirit, they will be punished. Sa mga unbelievers, they did not listen in the Holy Spirit through the church. Sa mga believers naman, God gave them the Holy Spirit. But as long as you do not listen in the Holy Spirit, paparusahan ka ng Panginoon. Kasi nandun na ang batas. Sinabi ng Panginoon sa Ezekiel, ang batas ay hindi nakasulat na sa inyong mga puso. And He was referring to the Holy Spirit.
Christians, yun ang dahilan kung bakit kakaiba ang pananampalataya natin. God gave a way that the God Himself through the Holy Spirit will dwell in you. You better listen to the Holy Spirit. Yan yung konsensya natin ngayon. Hindi na yung konsensya natin na makatao. Minsan dinadaya tayo. Ang konsensya natin, ang nakatapanahan natin sa ating kaluluwa ay ang Espiritu Santo. 1 Corinthians 6:19, basahin natin, and 20. And it's very clear there. Don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? You see, very clear that God is living in you. Not following you, not joining with you, but living in you. Basa natin. Dalawa lang naman verse to. Ready, go. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. And 20, you were bought at a price. Therefore, honor God with your body. You see? The third tribulation, the reason. Yung una, breach of covenant to the Father. The second is killing the Messiah, the Son of God. And the third tribulation that is coming, they did not believe. They did not listen in the Holy Spirit. The third tribulation, ang scope na lahat na. Sa lahat ng hindi tumanggap kay Kristo Jesus, and they did not listen, they did not believe in the Holy Spirit through the church. We are the voice of the Holy Spirit. You are the temple of the Holy Spirit. And He is expecting you to use your body for His glory and honor. Nawa, hindi tayo masama sa mga parurusahan dito sa daigdig. Kaya nga, there is a rapture. Talagang parusahan niya ang buong daigdig. Para hindi tayo masama, rapture muna sa mga nabubuhay. And yan din kalagahan ng rapture. Physical talagang punishment yon. Mabasa nyo ron talagang mag-iiba ang daigdig. Mag-iiba siya. And it will be controlled by the devil. This is prophesied already. Kaya lang iba kasi binabago-bago pa. Prophesied na yan eh. Huwag nyo nang baguhin. Nandun na sa revelation yan. Nireveal na ng Panginoon. And then yung iba, daming binabago. Kaya nga, kauli-hulihan, merong sinabi dun sa Revelation, kung sino magdagdag, idadagdag sa kanya ang kaparusahan. Kung sino ang magbawas, babawasan ang biyaya sa kanya ng Panginoon. Kaya ngayon, mga Kristiyano, daming dagdag bawas sa Revelation. Kaya daming mga kasulatan, wala nang rapture, wala nang pagbabalik ng Panginoon. Dinadagdagan, binabawasan. That's the danger. Ang revelation nandiyan na yan. And the revelation is that the whole world will be punished because they did not listen in the Holy Spirit. And that is the background of this, na your body, you are bought already. Alam nyo ba na kayo ay 2 beses na inari ng Panginoon? Unang pag-aari niya, kayo ay nilikha. He owned you. And then, He was talking to them through the Word, na literal, na talagang sinulat sa bato and so on. Ang titigas ng ulo ng mga tao. Yung puso nila talaga, parang malabato nga, sabi nga sa Ezekiel. Yung bang binasa na hindi pa maunawaan, binasa na ayaw pang pamuhay. Naghimala na ang Panginoon ng maraming beses, ayaw pa rin sumunod sa Kanya. How many times He performed a lot of miracles. Pero pagdating sa pagsubok, angal pa rin ang angal. Kasi nga, nakasulat lang. The Word is not enough. Alam niyo ang ginawa ng Diyos? The Word became flesh. Kaya hindi lang nasusulat. And dwelt among us. Ginigyan tayo ng halimbawa paano mabuhay na sa pananampalataya tulad ni Kristo. And Jesus Christ said, aalis ako. Akit ako sa langit.
pero meron kayo magiging gabay. And that's the Holy Spirit. Yung ma-fulfill ng Panginoon, I will change their heart of stone into flesh. And my law will be written in their heart. Kaya nga, the Holy Spirit must dwell in you, and the very law of God, hindi nyo nababasahin, ipaliliwanag na sa inyo. And that's the importance of receiving the Holy Spirit through Jesus Christ. Kaya yun, pagtapos niyang likhain, inari pa rin niya tayo sa kamatayan ni Jesus. Binili niya tayo sa ating kasalanan para lamang mapalitan ang ating puso ng mula sa pusong bato sa pusong flesh at manahan siya sa ating kaluluwa. Kaya ang katawan lupa, dinisay niya talaga yan para panahanan Tahanan yan. Tahanan ng inyong kaluluwa. Kaya lang, ang problema, yung tahanan, sometimes, meron ka mga, may mga, ano ba tawag doon? Yung ka-border. May kasama ka, aside from you. Kaya dalawa lang pwedeng makasama mo sa iyong templo, sa iyong katawan lupa. Either ang bad spirit o ang Holy Spirit. Kaya ang i-welcome nyo, the Holy Spirit. Your body, your soul, your life is very owned by God nung nilikha ka. Subalit nalayo tayo, pinili pa rin tayo sa ating kasalanan. Namatay siya sa krus at muling nabuhay upang malinis tayo sa ating mga kasalanan at maging welcome ang banal na Espiritu sa buhay natin. And that's the essence of Jesus dying on the cross, para malinis lang ang ating kaluluwa, para manahan siya. Kasi hindi siya mananahan sa isip na bulok, sa puso na madumi. Hindi siya mananahan dyan. Nananahan siya sa banal na isipan, banal na damdamin, at banal na pamumuhay. Amen? Hindi ko lang alam kung iba ninanamnam or na inaantok, Yan ang dahilan. Our life is expected to be holy. Our life is expected to be used by God. Kasi yung Corinthian, alam nyo, napakaliberal ng Corinthian. Corinthian City, parang kumbaga Manila, Ermita, Mabini, yan. Yung bang wala sa kanila ang mga kasalanan. Para sila'y nabubuhay na sa kasalanan noon pa. Kaya yung Corinthian, ang laki ng problema. Unlike in, walang problema, Philippians, yung pinakamagandang church Philippians Yung Corinthian, dahil ito'y nasa syudad na malaking syudad to, nandun lahat ang mga kagawaan ng kasalanan. Kaya lahat ng bisyo nandun. Kaya yung mga naging Christians, na nasa bar, nasa kanto, mga goons, lahat yung ginagawa nila, ginagawa pa rin nila, para ligtas na sila. Kaya lang sabi ng Panginoon ni Pablo, hindi ganyan. Iba proud pa kayo na makasawa niyo yung mga mother-in-law nyo. Hindi ganyan. Hindi tama 'yon. Namumuhay pa rin kayo na magnanakaw, namumuhay pa rin kayo sa bisyo. Hindi yan ang iglesia na tinawag ng Diyos. Kaya babasahin yung Corinthian, ang daming problema. Nandoon ang problema sa sexual immorality, nandoon ang problema sa mga Diyos-Diyosa, nandoon ang daming problema. At ang pinoint niya dito, yung katawan natin, ay hindi yan, porkit malaya ka na, gagamitin mo na yan sa lahat ng kalayaan mo. Until now, may mga church na gano'n, They disregard, hell. Lahat daw, sinmalaya na tayo at inaalis nila ang kaparusahan. Inalis nila ang Diyos, pagiging judge. Ang gusto nila, pag-ibig lang ang Diyos. Ayaw nila ng Diyos ay maging judge. And that's the nature of God. He is just. Being just, He is a judge. He judges sin. Kaya iba, malaya, masaya, puro na lang mga freedom, masayang kantahan, rock and roll na, may dinadaya kayo. Hindi, mamumuhay ka pa rin sa kabanalan. Kaya ito, parang mga Corinthians, may mga namumuhay pa rin parang Corinthians na church. Hindi ganon. Ayaw niya na tayo mabuhay ito parang mga tiga-Korinto.
Kaya nga, enumerate niya yung mga ginagawa nila na hindi tama yan. At isa sa pinakadahilan, ito na nga, 1 Corinthians 6:19, 20. Alam niyo ba na ang Espiritu Santo ay nananahan sa inyo? Kayo'y binili, porkit malaya na kayo, binili pa rin kayo, pag-aari kayo ng Panginoon, at bilang pag-aari, He is expecting you to use your body, your life, your soul for Him, not for your own selfish desire. Gusto niya, sumunod kayo sa Kanya, kung ano yung nakaalugod sa Kanya, kung ano yung kabanalan na binibigay sa atin na halimbawa. Yung salita pa rin niya talaga dapat ang sundin natin, hindi yung kalayaan. Sabi ni Pablo, ako malaya, lahat magagawa ko, pero hindi lahat nakakabuti. Malaya ako. He is free. Kaya lang lahat ng mga kalayaan na hindi nakakabuti. Ito'y maaaring unang-una na hurt mo ang Panginoon or na nasisira mo na ang iglesia. Kaya hindi lahat ng kalayaan ay malaya kang gawin. Bagamat malaya ka na, pero hindi lahat ng kalayaan natin ay kabutihan. Remember that you are the temple of God and the Holy Spirit dwells in you. God is expecting you to live according to His will. God is expecting you to be holy. Kaya lang may mga nag-aabuso talaga, no? Buti nga isa nakulong na no? Porkit sumasa kanya ang Diyos. Talaga namang sumasa kanya ang Diyos. Kung magpipreach siya talagang anointed pa rin. Kaya lang inabuso niya ang kanyang kalayaan. Hanggang tanggapin niya na, feeling niya na naanak na siya ng Diyos. Hindi ganon. Remember, your identity, you are still nothing without God. Kaya nga minsan, wag natin gawing anting-anting ang ating pananampalataya. You are not free talaga with God. You have to follow Him. You are free from this world. You are free from sin. You are free against the devil. We have the freedom. Pero sa Diyos, wag nyo naman idamay ang Diyos sa inyong kalayaan. Susundin nyo pa rin siya kung anong kalooban niya. So God owned us twice. Yung palang maisipin mo na pag-aari ka ng Panginoon, nakakatakot na eh. Yung palang na pag-aari ka ng Panginoon 2 beses, pabukod sa nilikha ka, binili ka ba? Binili ka pa? Namatay siya para sa inyo, para sa iyo, at gayon naabusuhin mo ang katawan mo, ang kaluluwa mo, ang buhay mo, ang isipan mo, ang puso mo. Actually, hindi sa iyo yan. Sa Diyos yan. Hayaan mo ang Diyos na kumilos sa buhay mo. Hayaan mo ang Diyos na magdesisyon para sa iyo. Hayaan mo ang Diyos na gumabay sa iyo. At tama ang Diyos. Siya ang tama. Anyway, lahat naman dito, maging our relation is very temporary. May vision nga si Pastor Mon, doon pala sa kalangitan talaga, wala nang kapatid, kamag-anak. Wala na. Para kay mga angels. And there is a time na hindi mo siya kilala. Pero ang Diyos pwede niyang ipakilala ang taong nasa harap mo. Ito pala yung kakilala ko. So, wala nang asawa. Wala nang syota. Wala nang nanay. Wala nang tatay. Wala nang anak. Temporary lang itong lahat ng to. Wala nang sasakyan. Wala nang bahay. Kasi ang Diyos lahat magpo-provide niyan. Wala nang lupa. Kasi dito sa lupa na to susunugin to. Golden, malaging tuna ang tatapakan mo. And that is true. Nasabi na yan, na-predict na yan, at gagawin talaga ng Diyos yan para sa atin. Hinahanda na tayo. And God, in this world, gawin nyo ang nararapat, hindi para sa inyong sarili lamang, kundi para sa Diyos. God owns you. Doon sa 20, na-emphasize pa talaga. Basta babalikan nga natin sa 20. Kaya yung iba, kahit anong gustong gawin nila, gagawin para lang sa sarili nilang kasiyahan, sa nararamdaman nila. No, you were bought at a price. Binili ka niya, and then gagamitin mo lang yan sa layaw. Gagamitin mo lang yan sa sarili mong laman. Hindi ganyan. Therefore, honor God with your body. I-honor mo siya sa pagpili
ng mapapangasawa, sa pagpili ng gagawin ng trabaho, ng kaibigan. Maging sa kaibigan, pumili kayo ng i-honor mo siya, ng grupo. Lahat ng bagay dapat talaga kinukonsulta siya kung siya'y malulugod o hindi niya choice yan. Lahat ng bagay. God owns you twice. And hindi pa natapos doon. Nung binili tayo, nanahan na siya. Hindi lang sa magitan ng salita niya, kundi nasa puso na natin. Siya na yung nagsasalita sa puso natin. Pero pinaliliwanag niya ang kanyang kalooban kapag binabasa niyo ang kanyang salita. You still have to read the Word of God. Kasi minsan, binabasa natin pero hindi naunawaan. Binabasa natin pero hanggang ulo lang, hindi sa puso. Iba yung alam mo lang, iba yung sinasapamuhay mo. Maganda yung sinasapamuhay. Hindi lang memorize kayo ng memorize, debate lang kayo ng debate, pero sa buhay hindi nakikita. Kaya gusto niya, magiging buhay natin to. God lives in us. Sa Ezekiel, doon, dalawa pa niyang binasa ko, ba 2 beses pa sinabi, darating ang panahon, kasi kayo babalik na yung mga Israelita, after 70 years, after the parusahan sila, no? Sabi niya, papalitan ko ang mga pusong bato ng puso ng flesh. At ang salita ng Diyos ay hindi na niya babasahin, kundi isusulat na sa kanyang puso. Kasi nga, the word of the Lord must be applied. Ang salita ng Diyos dapat isinasapamuhay. Hindi ito dapat nire-rationalize, hindi ito pinagdidibatihan, hindi ito yung pakita na marunong ka sa Biblia. It must be seen in your life. You becomes the very word of God. Ikaw mismo sa buhay mo, ikaw na ang salita ng Diyos. God expects us to honor. God expects us to honor. Since God bought you twice and He dwells in you, sa Ephesians, sabi doon, wag yung bibigyan ng hinanakit. Dahil hinanakit ang Holy Spirit. Kasi sa Ephesians, yung mga nagnanakaw pa rin. Sabi niya, hindi ganyan. Huwag na kayo magnakaw, itigil nyo na yan. Yung mga nanggugulang, huwag na kayo manggulang. Yung mga mandaraya, huwag na kayo mandaya. Hindi na ganyan ang buhay Kristiyano. Kailangan, baguhin nyo na yung gusto niya. Dahil kapag ginagawa nyo pa rin yan, kahit na Kristiyano kayo, simba kayo ng simba, pero yung mga old nature nyo, old ways nyo, sinasapamuhay nyo pa rin, nasasaktan ng Espiritu Santo. And remember, the last punishment God will give to people is not listening to the Holy Spirit. At maging si Jesus, laitin nyo na ang anak ng Diyos, pero kapag nilait nyo ang Espiritu Santo, walang kaparusahan. Kaya don't grieving yun eh. Yung mga alam nyo ng mali, alam nyo ng itong gusto ng Holy Spirit, pero hindi nyo pa rin sinusunod, you are grieving the Holy Spirit. You are giving Him grief. At kapag nag-grieve siya for how many times, hindi naman siya magtitiis na manahan pa sa inyo. Iiwan kayo ng Espiritu Santo hanggang sa maging kalos na ang inyong puso. Marami mga cases na ganyan. There was artista, no? Kapalimutan mo na ang pangalan. Maganda ang boses niya. And then, may nag-alok sa kanyang ganda ng boses mo, sayang, dito ka lang kumakanta sa church, pwede yan recording artist. Naging recording artist siya. Siyempre, sa mga artista, makamundo yan. No? Nung namuhay siya sa layaw bilang artist, nakalimutan niya ang pag-serve sa Panginoon. And the Holy Spirit is talking to her. Bumalik ka. The pastor talked to her. Bumalik ka. Hanggang sa lahat dahil sinabi na ng paraan para siya bumalik sa Panginoon, hindi niya na magawang bumalik kasi naging kalos na ang kanyang puso. God knows kung sino yung magmamatigas ang puso.
Alam niya, katulad sa Pharaoh, nagtataka ako, ba't yung Pharaoh, pinagmatigas ng Diyos ang puso niya. Ang ibig sabihin, wala sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Ilang beses na siya sinasabihin, ilang beses na pinaperform ng miracle, hindi siya makonvict-convict kasi wala siyang Espiritu ng Diyos eh. Ang nagkukonvict talaga sa puso ng tao, ang Espiritu ng Diyos. Kaya Pharaoh, sinasabi lang doon, nagmamatigas ang kanyang puso. Hindi pinagmatigas ng Panginoon yung puso niya. Unfair naman yun sa Pharaoh. No! Hindi siya nakinig sa alok ng Diyos. Wala siyang espiritu. Andun pa rin spirit na pagiging proud niya bilang Pharaoh. Andun pa rin yung kanyang panghihinayang na meron sila mga libo-libong alila-alipin. Pinagmamatigas niya ang kanyang puso. The same way yung nangyari dun sa artistang yun. Nanghihinayang siya sa kasikatan niya. Nanghihinayang siya sa pera na kinikita niya. Ilan yung mga nag-aalok sa kanyang bumalik na sa Panginoon until the Holy Spirit wala na sa kanya. And he died without going back. Yun ang walang kapurusahan. Yun ang walang kapatawaran. Kapag ang Holy Spirit binagbatigas niyo ang iyong puso, talagang hindi na kayo patatawarin ng Panginoon kasi you did not listen to the Holy Spirit. At yun ang yun ang pinakadahilan, ang maraming mapapahamak, maraming parurusahan. The very reason is they did not listen in the Holy Spirit. So God expects us to honor Him with our body and whole life. Nawa ang inyong katawang yan, i-dedicate nyo sa Panginoon. Nawa ang inyong isipan, ilaan nyo sa Panginoon. Nawa ang puso nyo ay para sa Panginoon lang. And remember, always remember, you are the temple of the Holy Spirit. Lahat ng mga templo ng Espiritu Santo, nagsabing tinatanggap niya na ako'y templo ng Diyos, templo ng Espiritu Santo, magsitayo. Sige po. Kapag kayo naglalakad, God is in you. Kapag kayo natutulog, God is in you. Kapag kayo nagtatrabaho, God is in you. Kahit na kayo may ginagawang mali, God is still in you, but you are grieving Him. Kahit ang yabang-yabang niyo sa inuman, God is still in you, but He is grieving. Nagigrieve siya. Kahit saan kayo, nandun ang Espiritu Santo. Huwag niyo nang bigyan ng grief ang Panginoon. He is expecting you to honor Him. Panginoon, salamat. Salamat, O Diyos. This body, O God, that you bought for us. You bought us, O God. And you are living in us through the blood of Jesus Christ. Salamat, Lord God, sa paglilinis nyo sa aming kaluluwa upang manahan kayo sa aming katauhan. Lord, we do not like to grieve you. Ayaw namin kayo saktan. Ayaw namin kayo, Lord God, bigyan ng kalungkutan na nanahan kayo sa amin. Lord, we will honor you with this body. We will honor you with our mouth. We will honor you with our thinking. We will honor you sa pakikipagdeal sa mga tao, Panginoon. Hindi kami manlalamang, hindi kami, Lord God, mandadaya. At hindi rin kami, Lord God, mag-iisip ng mag-a-advantage. Lord, we will honor you sa aming relationship. Hindi namin unahan ang aming pride, ang aming damdamin na nagagalit. Uunahin namin kayo kung anong mabuti, Panginoon, kung anong nakakalugod, Lord God, na mapa-establish ang aming relationship. Hindi namin uunahin, Lord God, ang flesh namin, na alam namin kasasama ng aming katawan, ng aming kalusugan, ng aming relasyon sa iba.
maging sa pera namin, Panginoon, uunahin namin kayo. And it is your will, Lord God, to honor you with our resources. Lord, ang buhay na to na ginawa nyo at binili pa, idinededicate namin sa inyo. At alam namin, Panginoon, ang lahat ng mabubuti na pinlano nyo na sa aming buhay ay gagawin nyo. Taas po natin ating mga kamay. Ang Diyos ay may mas magbuting plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Siya nakakaalam, siya makapangyarihan, at walang imposible sa gagawin niya na maganda para sa atin. Dahil siya ang sovereign, siya nagmamay-ari. Ito man ay finances, ito man ay kalusugan, ito man ay sa relasyon sa pamilya, ito man ay trabaho. God will bless you. God will make you become successful. In the name of Jesus, to honor the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. God bless you.